Ang ating topic ay ano ba yung napindot ko? Mali. Hindi ko sanay dito sa... Okay, sorry. Okay, open your Bible, Matthew chapter 15. Walang dalang Bible si ito, English. Yun pala, hindi ko na... Meron ka ng Bible na dala? Ay, very good. Sino walang Bible na dala? Ay, very good si Arnel, ha? Maraming kami lahat. Ay, very good. Kayong lahat. Naku! 99.9 kayo lahat. Amen? Pasadong-pasado. Amen po? Ang ating title is Faith Pananalig. Dati, ang tinawag ko is pananampalataya. Ito naman pananalig. This is the part ng last time tinanong ko ni Brother Jack. Pero kunti lang ang ibinahagi ko. Kailangan natin matutunan sabay-sabay upang mismo kayo ay hindi na magtatanong pa ng tamang direksyon. This is the right time na makita nyo kung ano mga ibig sabihin niya. Yan po? Okay. Magdasa na tayo. Okay. Verse 21. Nandiyan na ba kayo? Say amen? Okay. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Verse 22, isang Kananean na nakatira doon, ang lumapit sa kanya na sumisigaw. Raven, hindi si Raven yung sinigaw. Nice ba ba? Okay. Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Verse 23, ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Okay, iyan natin sa English kasi parang maganda sa English. Verse 21, then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. Verse 22, and behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed. Narinig niyo severe. Napakaalala niyan kaysa sa Tagalog, ano? Severe, malala, ibig sabihin. Verse 23, but he answered her not a word. And his disciples came and urged him, saying, send her away, for she cries out after us. Okay, verse 24. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupang sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Verse 25, ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ang ginawa, lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Verse 26, sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Okay, sa English. But he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. Verse 25, then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. Verse 26, but he answered and said, it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs. Pagkakaiba Tagalog, malayo sa Tagalog, kaya mas maganda may English. Amen po? Okay, verse 27. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mundo na lalagdag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. Verse 28. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, tandaan nyo kasi ito kinuha ko sa isang ng Tagalog. Napakaganda ng niya. Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya.
mangyayari ang hinihiling mo. At noong gumaling ang kanyang anak. Okay, and she said, yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Verse 28, then Jesus answered and said to her, oh woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Okay, let's start. Introduction. Sa inyong narinig na binasa natin, marami sa atin ay napaka-mahina sa pananampalataya. Dapat nating matutunan kung paano natin ito i-develop sa sarili natin. Amen? Makikita natin yan. Hinati ko siya sa tatlong three things to understand. Did you ask mercy? Number 2. Nagkulang ako ng ID. Did your faith still remain? Makikita yan sa verse 22. Ito naman, did your faith still remain? Verse number 3. Did people see your faith? Okay? Start tayo ng did you ask for mercy? Okay, tingnan natin. Isang kaninayan na nakatira doon, ang lumapit sa kanya, sumigaw, Panginoon, anak ni David, mawa po kayo sa akin, ang anak kong babae ay sinasabihan ng demonyo at labis na pinahihirapan ito. This is the time for mercy kapag meron tayong hinihingi sa Panginoon. Hindi ba natin sinasabi sa kanya, Lord, mawa po kayo? Hindi natin iisipin yung pagkakaawa ay dahil nasusugatan siya or dahil sa naa-aksidente siya. Why don't you mercy for the people who hate you, persecute you? Did you ask mercy too? Or naiisip ba natin yung nakaharap natin eh, galit na galit, nagmumit-mit. Hindi ba siya nakikita isang tanda na process? Sino nakakita ng ganyan? Yung galit. Nagkagano ng kanyang mukha. Tapos nag-iiba itsura niya. Kung naman akala mo susuntukin ka, pero hindi ka masusuntot. Because you are a child of God. Hindi ka niya matatouch. Naggaganyan lang siya, tinatakot ka niya. Pero anong lagi natin sinasabi? Ano? Ano sabi mo? Nakikipag sa bayan. Okay. Hindi pa rin ako magkamukha. Pero pag sinasabi ko, Lord, mag-mercy. Pagkata niyo yung ulitin ko ulit. Yung pagkamatay ni Charlie, anong ginawa ng asawa? Pinakamahirap dahil nagbabahagi si Charlie ng salita ng Diyos. Pero din yung asawa niya, ibinigay niya ang pagpapatawad. Hindi alam ng taong ang ginagawa niya. The same as, okay? Kaya yung sinasabi ko, have mercy. Lagi natin tatandaan, kahit nababasa natin, wow, even nasasapian ng demonyo, lumalapit kay Jesus dahil alam nila sa ay mga Diyos na aalos. Pero hindi niya alam na Diyos dahil tinawag niya, Panginoon, anak ni David. Ano ibig sabihin mo? Hindi niya kilala si Kristo. Dahil kung binalis niya yung anak ni David, o Panginoon. Amen po? Lahat ng nakikita natin mga istorya, lagi nyo titingnan yung bawat salita nila kung kilala niya si Kristo kapag ka nanginginig sila ng, maski yung bulag, di ba? Have mercy, Son of David. Amen. Hindi nilang kilala talaga si Kristo, pero natutuwa pa rin ang Panginoon dahil hindi naman niya agad na sinasagot ano yung mga ginagawa niya. Hindi siya kumikibo. Dugo na siya maano. Parang tinitignan niya muna yung Amen?
Kaya yun ang lagi natin tatandaan. Tayo mismo, ay Panginoon, napag-aralan namin sa mensahe mo. Na kahit kami, ay nangyayang sa taong ito, napoposes. Hindi mo sasabihin ka, napoposes ka, in Jesus' name. Wow, gano'n. Ikaw din, dumuturo mo yung nasapian. Hindi niya alam na nasasapian kasi nga, ang nasasapian, akala natin yung parang na-exorcise. Hindi nila alam na kapag ang tao galit na galit, nagingit-git sa'yo, gusto kong patayin. That's the spirit ng this world. Kasi gusto lang tayong saktan. Ano ba sa John 10:10? Steal, kill, and destroy. Tatanggalin yung pananampalataya natin upang maging katulad din niya. Amen po? Kaya yun ang lagi natin tatandaan. Ay magkaroon tayo ng mercy din. Kapag nakita ng Lord, have mercy on him or her na nawawala na ang kanyang tutuunan. Kasi lahat ng tao sa mundo ay galing sa Panginoon. Ayaw ng enemy na mahalin natin ang Panginoon dahil, bakit? Kamukha, we are an image of God. Gusto ni Satan maging kamukha niya. Gusto niyo ba maging kamukha? Diba? Kung ano yung sinabi ng Panginoon, we are an image of God. Amen po? Okay, number 2. Read your page 2 with me. Tingnan natin yan sa 26. Ano ba sinasabi? Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mundo nalalaglag sa hapag na kanilang Panginoon tubo ng babae. Tandaan nyo, ang sinasabi ni Jesus, hindi ito literal. Ang sagot ng babae, ginawa niyang literal. Kasi, yung pananampalataya niya na kahit nga, Lord, kahit nga yung mga sumudi, kinukuha niya yung mga nalalaglag ng master, ng Panginoon niya, upang makakain din siya. Subalit ang sabi ni Jesus, anong sinabi niya? Hindi mo dapat ang pagkain na para sa Israel, para sa mga Hudyo, ito ay para sa kanila, kaya ako isinugo dito. Sila yung mga lost sheep, para sa kanila yun. Pero ano sagot ng babae? Kahit yung kapag. Meron pinagtungkulan sa Jesus doon. At ibigay sa mga aso. Kaya yung pagkarinig niya gano'n, sinabi niya, na kahit na po, Lord, na yung aso na po, pag nalaglag, kaya pipilitan niya dahil yung kanyang pananampalataya, gusto niya na makamtan niya rin kung ano yung maliit Na para sa mga Hudyo. na para sa mga Hudyo na kahit nalaglag na yan, pupulutin. Meron ba tayong pananampalatayang gano'n? Amen. Ako lagi kong sinasabi yun noon. Lord, na kahit hindi ako kabilang sa member ng church, dahil wala ako, nung araw, nasa Amerika, kahit hindi ako maging parte ng kanilang leaders or whatsoever, kahit salimpusa lang ako, Lord, tatanggapin ko kasi gusto ko makilala ko kita. Gusto ko maranasan kung anong merong sikreto dyan. Bakit nangyayari sa kanila yung healing? Gusto ko kahit konti lang maranasan ko. Yun ang mga pananampalataya na dapat natin i-desire. Huwag natin basta nakita mo lang, ay, siya lang yun. Ang pinulog kahit ako, kung binigyan mo siya ng gano'n, mararanasan ko rin. Kasi anak mo rin ako eh. Hindi naman niya nakukuha sa title, porque pastor, porque mga raven, hindi raven ha. Yung mga matataas, mga bishop, o na sila lang makakamit, hindi ganyan namumuli ang Panginoon. Ang sabi nga ni Jesus, ang continuation, di ba? O, kikita dyan, o, kaya hindi mo na yan. Na ano na yung sa 27, hindi ko na mailagay. Ang sinasabi nga ni Jesus dito, ginawa,
napakaganda ng ano mo, pananampalataya mo. Kaya sa akin, nung naramdaman ko yun, may encouraging sa akin ng Panginoon. Dahil pinagpipilitan ko, gusto ko yung word, gusto ko rin. Kung binigyan mo siya, si Heidi Baker, si Randy Clark, si Randy Clark, sila Billy Johnson, gusto ko rin yan. Kasi, dumaan din sila. Kahit konti lang, Lord, maranasan ko. Dahil gusto ko pa, uhaw na uhaw ako. Because of the hunger, because of dinidesire ko, ibinigay ng Panginoon mo. Hindi agad. Ipinakita mo na niyan sa akin sa vision, sa dream, na ako rin ang gagawa. Kung ano yung mga nakikita ko. At kaya ibig sabihin? Kaya ibig sabihin ng Lord na nasa basa ko na nalaglagan ako ng tuwalo o balabal sa ulo ko. Nakita ko kung ano yung itsura ng balabal na yun. Sumunod, may nakita akong bato, may nagabot sa akin. Kung ano-ano nakikita ko, hindi ko maintindihan. Pero nagpa-process, ika-process ka pala ni Lord, inaayos na, ipine-prepare na dahil sa desire ko na kamtandin kung ano ang meron na nangyayari sa kanila. Kaya naman pananampalataya dapat kailangan natin. Huwag tayo mag-stable, maging komportable, okay na ako doon kasi nagtatrabaho ko. Okay na ako kasi nag-aaral ako. Habang nag-aaral kayo, habang nagtatrabaho kayo, mag-desire kayo ng mag-desire. Hindi mo nalalaman sa trabaho, sa school mo. Gagamitin kayo yung mga talent na nangyayari na hindi mo nagagawa. Boom! Ibibigay sa inyo. Ay, bakit sa ginawa ng teacher namin? Bakit ako bigla-bigla? Because of your faith. Because of your desire, kahit na pabulong mo lang, ay, gusto mo rin yun. Marinig ng Panginoon yan. Amen. Dahil yung kapuranggot na nalaglag na hindi dapat para sa iyo, gusto mo rin makamit. Ganun ang sinasabi dito ng babaeng kanil. Amen po? Always remember that pagka meron tayong nakikita natin, Lord, gusto mo rin maranasan yun. Ibibigay sa iyo ni Lord. Hindi naman magbibigay sa iyo si Lord ng hindi nararapat. Pagka natagay, ibig sabihin, hindi pa. Amen? You need to wait. Okay? Okay. Ay, ano ba ito? Ito, bubuhatin ko. Okay, next. Number 3. Did people see your faith? Nakikita niyo yung ano na? Ano nangyayari mo sa picture? Lalakad. Naglalakad saan? Sa Bible. Ibig sabihin? Yung pananampalataya niya. Ano nga? Kung lumalakad ba talaga sa ayon sa salita. Hindi pa rin nakuha. Kung nakita ko ito, wow! Kung nagpapatuloy siya sa Tayo ang Bibliang buhay na lumalakad sa mundo. Diba? Kung nagbabasa ka, hindi man nagbabasa ang tao eh. Tinitingnan niya, ay, anong pala yung Bible? Nakikita mo, hindi sila nagbabasa, ikaw nagbabasa, lumalakad tayo sa buhay na patotoo. Parang bang nakikita lang nila pero hindi nila sinala. Yes. Okay? Kasi yung iba na, ay, tinan mo, Christian siya, oh. Wala naman ano, makikita sa kanyang totoo, hindi Christian na. Ano kayong classic Christian siya? Kaya kadalasan tinanong, ano ang denomination mo? Pagka yung mga pastor nagtataan, what is your denomination? May denomination? Christ. Yung iba, non-denomination. Kasi yung sinasabi dyan na Baptist, Pentecost, hindi mo ililinya mo. May mga pangalan, pero hindi ibig sabihin na hindi mo alam. Okay? Ang kadalasan pagka nakikita niya yan, tayo ang Biblia na buhay na lumalakad sa mundo. Pero kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, walang makikita ng salita sa iyo. Amen po? Amen.
Okay, yung sa picture niya. Okay, verse 28. At sinabi sa kanya, ay, ito pala yun. Ginang napakalaki ng iyong pananampalataya. Nangyayari ang hinihiling mo. Instantly, bumaling mo yung kanyang anak. Lahat ng mga hinihiling natin, patuloy na pagka meron kang hinihiling, hindi naman ATM si Lord. ATM ba si Lord? Lord, bigyan mo ko ng ano, bigyan mo ko ng bahay, bigyan mo ko ng kutsi, bigyan mo ko ng pera, na forever na dumalabas ang pera. Ang sagot sa'yo ni Lord, anak, pag sarili mo naman yung iniisip mo, lahat ng sinabi mo, hindi ko ibibigay. Ang sasagot mo? Ano sasagot pag gano'n? Di mo ibigay? Ayok na. Norma sa tayo. Di mo ba lang binibigay kasi kala ko Diyos ka na mapagmahal. Kala ko ba Diyos ka na mapagbigay? Kala ko ba tutulungan mo ako? Ang sagot, yan lang ba gusto mo sa akin? Diba? Nabasa niyo na kay Job? Amen. Ang yaman-yaman ni Job. Hidawin lahat. Ang kahari-arian niya, mga hayop, pati anak, pinatay. Nagalit ba si Job? Hindi. Patuloy niya sinasabi, ano, ubad atong pinanganak, ubad din ang mamalik. Purihin ng Panginoon. No? Meron kaya tayong ganun. Pag namatayan, isa lang ang namatay sa atin eh. Kadalasan, isa lang ang namatay. Bakit mo ako Lord? Bakit mo siya kinuha? Isa lang yun ah. Si Job lang yung anak namatay. Tito ata. Dito na, di ba? Sino naligtas? Kung asawa niya. Asawa niya tapos Hindi naman nandun yung asawa niya. Yung nagtatrabaho yung nakaligtas. Para may pagpapalitaan. Matatakbo doon kay Job. Amen po? Kaya lagi natin iisipin na bakit nga ba Lord? Yung anak mo, yung anak ni Job ang tinanggap. Eh ngayon sa nangyayari yan, wala yung anak, hindi na siya mabubuhay. Wala yung asawa, hindi na ako mabubuhay, wala may asawa ko. Namatay yung nanay o tatay, ayaw ko na mabuhay. Yung iba naman, gusto na mawala ng mga magulang nila. Kasi daw istorbo, pero pagkadating ng panahon, iyak-iyak sila. Yun po, ang pinalalabasan nito, ang pananampalataya ng isang tao at pananalig natin sa Diyos. Amen? May pananampalataya ka nga, na sinasabi mo lang, yes, hindi wala akong Lord. Yes, Lord, nagpapasa ako. Pero ang pananalig mo kay Lord, na konting kinalabit lang yung buhay mo. alma na alma. Nagkaroon ka ng mga problema sa mga anak mo, nagkaroon ka ng problema sa asawa mo, nagkaroon ka ng problema sa school mo, trabaho mo, Kristiyano tayo, tatalikuran niyo ang Kristiyano. Tatalikuran niyo si Jesus at sasabihin niyo, wala naman palang kwenta yung Jesus niyo eh. Tanda natin, hindi yung taong na nagsasalita. Lama, alis yung takip sa mata natin, yung maskara sa mata natin, na yung taong nagsasalita na yun, hindi yun yung taong mo. That's the demon, that's the Satan, na para kutsain, na titignan na kung ano yung reaction mo. Pag may nagsalita sa inyo, hindi naman pala totoo yung Jesus ko eh. Hindi ko ba maniniwala? Ako, puri rin ng Panginoon kahit ako'y nawalan. Kahit lahat ang galing niyan. Ang Panginoon lang ang hindi ako papayag mawala sa buhay ko. Yan ang dapat reaction natin. Hindi yung pagka-reaction na, oo nga, balik mo ako sa dati. Mag-iinuman na kami. Magpaparty na kami. Mabuti pa. Kakapalang ko na lang yung buhay ko. Magsasaya na ako. Kakain na ako ng lahat ng gusto ko. Kaya malapit na naman tayong mamatay lahat. Sinama pa lahat. Siya lang ang dapat ang magsalita nun. Sinama pa lahat. Magagula na naman din ang mundo. Kakain na ako ng siya lang kakain.
Pero yung lahat hindi siya nanginigay. Sometimes na nakikita niyo sa bibig ng mga tao, kapag ka nagre-reaction ng ganyan. Pero tatandaan niyo, hindi ang tao niyo na nagsasalita na anak ng Diyos. Yun ay anak ng, huwag natin sabihin demonyo, anak ng manloloko. Iba rin. Okay, pakinggan. Anak ng mundo, anak ng deceiver. Sa English maganda. Sa Tagalog, manloloko, pahanip, di ba? Kasi yung mga tao manloloko, tatamahan sila. Deceiver. Pag sinabing deceiver, si Satan understood. Amen po? Kaya lahat ng mga ginagawa, yung nagsasalita na yun, hindi na yun yung tao yun. Ang gagawin niya, Lord, patawarin mo siya, hindi niya alam yung kanyang sinasabi. Palayasin mo yung espiritu ng mundo, na naghahari sa mundo, no, na nandiyan. Ano ba sabi sa Ephesians chapter 6? For we are not fighting flesh and blood, but hindi tayo nakikipag-away sa dugo naman, kundi sa espiritu ng kadiliman na naghahari dito sa mundo. Tagalog napakalalim, pero sa English, we're not fighting flesh and blood. Okay? Kaya maski kapatid mo, nanay mo, o tatay mo, o asawa mo, o kahit sino nakakarap mo nagsasalita ng against your faith, hindi nyo babatuhin ng cross. Kasi sabi nga sa Genesis chapter 12, verse 3, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Inaanto ko na ba si Adri? Ha? Born na ba tayo? Kung mag-alala, malapit na tayo matapos. 50 years, okay? Ha? Diba? Paborito ko yun nung bago akong Christian. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Kapag dinanamnam mo yun, lahat ng tao nag-bless sa'yo. Pagpapalain. Lahat ng tao nag-curse, nagsusumpa sa'yo, susumpain din siya ng Diyos. Amen? Ganon din tayo. Hindi tayo pwedeng na one-sided lang. Kailangan matanda mo yung scripture na hinahawakan mo, huwag mo rin gagawin din sa kapwa mo. Pagpalain mo yung gagalit sa'yo. Bagyan mo ng pinapay, sabi nga eh. Patuin mo, ay, pag pinatuan ng kape. Pag binatuan ng pinapay, batuan mo na, Papitas pinapay. maglaman ng pinapay na nakalagay sa bote. Kape. Kalaman na ano, Hidden cheese. hidden cheese to share. Pinagpagyan na lang. Be serious. Pag pinatuloy ng tinapay, Batuhin mo lang sardinas. Bago yun ah. huwag naman sardinas. Okay? Huwag mo yung babalikan. Ikaw yung binato. Pag sinampal nga kayo dito sa pisngi, ibigay mo pa lang. Ang mga mahilig sa awal, pag sinampal ka, suntok. Suntok. Kumplang, ano? Nasa Bible yan, pag sinampal ka sa isang pisngi, ibigay mo yung o ito pa, o tagalog mo dahil sa susunod, ang totoo dyan, si Lord ang sasapok sa kanya. Di ba? Pero hindi mo sasagot, sige, lagot ka kay Lord. Kakabot na sa Bible, pagka humakbang ka ng isa, Agbaw ng mga dalawa. hakbang ng dalawa. Nasa natin yan lahat. Kailangan na yan, natututunan natin yan. At huwag niyong gawin sa kaaway mo, lalo na ang mga bagay na susukdaman niya sa'yo. Kung siya'y nagmumura, huwag mo rin babatuhin ng mura. Sasabihin mo, God bless you. Amen?
Kaya sasabihin na, in Jesus' name. Nahilig yung mga tao lang. Si brother Ano daw sinasabi? Pag inano ka raw ng mura, batuin mo ng mahal. Love you, ganyan. Mura. Love you, love Wala mo na kayo sinabi. God bless you. Kasi nasabi na isda eh. Marami mga experience si Sister Jo. Na kadalasan pinapersecute siya. Ang laging umiiyak siya na God bless you. Kasi yun na natatandaan niyang turo na tumangin sa kanya. Hindi ka pwede maglumatay. God bless you. Amen? Natatandaan natin yung pagluwag ng babae sa Panginoon. Kapag may hinihingi ba tayo kay Lord na, Lord, pahingi ako. Patawarin mo ako. Nakataas pa yung kamay mong ganyan at nakatayo ka. Lord, kailan mo ba ako pagpapalain? Nakaganyan pa yung kamay mo. Ate, nakaganyan pa yung paa mo. Ha, Lord? Nakaano pa yung uso mo, Lord? Bato ko na kaya ng angel. Ano mo ba kung sino yung kinakausap mo? Hari ng mga hari at ang mga Panginoon ng Panginoon. Baka mamaya ganyan ka. Kailangan kapag nagkakaroon tayo ng pagpapatawad, hindi ng patawad, mercy, kahit anong hinihiling natin, you need to bend down. Bumurot ka kung sino ang kausap mo. Si Abraham na hindi lang doon. Hindi nga nakaluhod ng ganyan eh. Lahat nakagapas yung ganyan ng kanyang katawan. Kasi wala siyang may anong kapangyarihan na iharap niya ang mukha niya, ang katawan niya sa Panginoon. Hindi po, mas mo tayo. Mangingi tayo na, Lord, ang tagal na, Lord. Asa ka ba, Lord? Be careful tayo sa mga hiningi natin dahil hindi ATM si Lord. Tulungan natin na ang mga kapatid kapag naririnig namin, uy, wag naman, ganyan. Ang salita ay makapangyarihan, wag mong idaan sa dilo. Dahil kapag ang Diyos ang bumalik sa mga sinasabi mo, wala kaming magagawa sa mga ginagawa mo. Ito ay paalala dahil mahal ka namin mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Paalalahan ang bawat isa. Hindi ano tama ba yun? Sabi ni Pablo. Pablo, di ba? Ganun din dapat tayo. Kung ano tinuturo ng mga itinalaga ng Panginoon, gawin natin. Hindi lang naman si Pablo, pati si Pedro. Okay? Hindi lang lahat ng mga kasunod doon na itinalaga niya, kailangan pinag-aaralan natin. Kailangan gagawin natin. Ganito pa sa ano. Kaya pala, nagmanag siya. Bumababuhay niya siya yung naiwan na disipulo. Sino to? Si John de Beloved. Gusto niyo ba na John de Beloved? John de Beloved? Yan! Wala de Beloved. Yes! Siyempre, hindi tayo John. Hindi lang, kasi kung ano yung nakikita natin, kung sino yung disipulo na yun, Lord, wow, grabe siya sumunod sa'yo. Hindi siya nagmalaki. Ang nakagasa sa ano mo, tayo nawa ka lang natin, ano kayo? Nawa ka ng presidente. Nagpicturan pa kami. Hindi pa yan. Ha? Nagmamalday pa yan, nakaganon pa. Amen? Kung si Lord na bigla mong nag-appear, ano ba si ano? Pustahan tayo, pagtatawanan ko yan. Ang iba. Kung siraan ka na ng ulo, walang nakakakita sa Diyos. Pero totoo, magpapakita ang Panginoon kapag ikaw ay pustos ng banal na Espiritu at ipakikita mo sa tao na ang Panginoon ay nakita mo. Hindi mo na kailangan banggitin. Makikita nila yan. Nasasabihin sa'yo, bakit yung tsura mo? Hindi maliwanag mo. Saka lagi ka nakangiti. Kahit yung ano mo, hindi naman nakangiti na Ngiting aso. ngiting aso. Hindi, nakikita yan ng mga hindi kilala si Lord. Lahat mo nakikita, parang ang saya-saya mo pag nakikita kita. Saan ka ba galing sa church? Pero nakikita si Lord sa atin. So, kung nakita sa'yo, bakit lagi ka nakasumama? Ang kaaway yung nakasalungan. Kung pag-isip pa lang, nakasumama ka. Nakasumalman. Nakasumama na hindi siguro nag-pray.
Bago kayo bumangon sa bed, Lord ba kayo, Lord? Thank you. Thank you, Lord. Nagising ako. Panginoon, ayusin mo ang aking mukha. Hindi na kasi namin. Ikaw ang makita sa mukha ko. Hindi yung mukha ko laging nakasimangat na. Wala na naman alam. Amen po? Amen. Dapat ang ating pananampalataya, tingnan mo, Jesus na yan. Oh, Gilang! Oh, woman! Oh, men! Great is your Great is your faith. Amen. Let it be to you. Ibig sabihin, lahat ng sasabihin mo, susundin niya. Nung nabasa ko ito, wow, grabe ka, Lord. Isang pray ko talaga yung sinasabi. Gusto ko yan. More, Lord, more. Nakakatuwa kapag meron kang answers prayer at tinupad ng Panginoon. Ibig sabihin, close na tayo, Lord. Pero hindi ko pagmamalaki yan na mag-boast ka sa tao. Ay pagmamalaki, magyayabang ka. Secret mo, ano naman. Down ka pa rin. Kinikilig ako, Lord. Lagi tayo mag-ano. Kasi may spend time in the middle of the night. Amen. May prayer, may devotion, merong ginagawa na hindi nakikita ng tao. Na kayong dalawa lang ng Panginoon na nakakaalam. Amen. Excited ba kayo sa mga ganyan? Amen. Amen. Okay. Na ano na natin? Okay. Conclusion. So, masaya na kayo conclusion. Anong conclusion natin? So, paano natin i-apply? Ha? Takot sa, takot. Paano natin i-apply ngayon yung pananampalatayang pinakita ng babae? Meron ba tayong pananampalatayang ganyan? Amen. Kung meron tayong pananampalataya, i-apply natin na hindi natin pwedeng na-experience mo na, i-apply mo na, why don't you share to others? Ibahagi natin. At huwag natin sasabihin na ako lang ang mahal ng Panginoon, hindi ikaw. Kapag ka nagsalita na kayo ng gano'n, you're wrong. Mali na yung nandyan sa loob mo. Huwag natin ipagmalaki ng kayabangan, ipagmalaki natin si Jesus. Na dahil sa iyo, Panginoon, ipapangalan ko kung ano ipamigay mo sa akin. Upang maranasan tinilang. Upang kami, Lord, pag nag-preparation, mayroong kadagdagan, mayroong kaliwanagan sa mga natutunan ko at matututunan ng iba. Lalo ng mga kabataan, mga nag-aaral, nandiyan ang temptation, nandiyan ang mga barkada, nandiyan lahat ng mga tao, ang ganda-ganda ng mukha, ang ganda-ganda pogi-pogi ng mukha, pero sa loob pala meron mga tinatagong mga hidden secret. Amen? Kaya huwag kayo basta-basta na ipinagpipray niyo, Lord, I pray na i-lead mo ako sa mga kaibigan ng mga godly men, godly woman, na hindi po ako mapahamak. Kasi pag nagtiwala na kayo, huli na kayo. Ganto ka na. Huling-huli na. Huling-huli na yun. Kasi nag-open ka na lang sa looban mo, mga ginagawa mo araw-araw, kung saan ka nagpupunta, kung ano yung pinag-uusapan nyo, naririnig niya, hindi mo alam kaaway na yun. Amen? Be careful tayo. Kaya kung na kailangan na i-apply natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon, kung meron tayo talaga pananampalataya sa Panginoon, ano ang una natin ginagawa? Siya ang ating kauna-unahang tinatawag. Pagkakatiwalaan. Yes, pagkakatiwalaan. At siya ang ating unang lalapitan. Siya rin ang una nating sasabihan. Hindi yung kapitbahay, hindi kaibigan, whatever na, ikaw muna ang lura mo kaya. Bago ko sabihin sa asawa ko. Bago ko sabihin sa kapatid ko. Bago ko sabihin sa kapatiran. Gusto ko tayo lalo. Kaya nga meron yung spend time eh. Devotion prayer ng middle of the night, the best. Hindi kayo magpe-pray ng
tanghaling tapat na nakataas yung kamay mo, ha? At doon kayo sa school. Panginoon. Basta may nangyari doon. Ito pa ng CR. At mga para tayo mga pariseyo nun, hindi natin kailangan ng gano'n. Kung tayo magpunari kasi, kung na-extract tayo, mismo ikaw ay magkakaroon ng problema sa Panginoon. Ano ba sabi sa Matthew? Kapag tayo mananalangin, pumasok sa isang silid, at doon, at manalangin sa Amang na nasa langit. Kasi hindi natin kailangan ipagbaba kung gaano tayo kagaling manalangin, kung gaano tayo sumamba sa Panginoon. Ngayon po, dapat natin maintindihan ang pananampalataya at pananalig sa sarili mo at sa Diyos. Yan ang una natin ginagawa. And then, sa mga kapatiran, kapag wala tayong relasyon sa Diyos, paano ka makikipag-fellowship? Okay. Kadalasan, sa TV, di ba? Wala pa nagmamahal. Ay, ang ganda. Pagkikwentuhan nyo. Magkwentuhan, di ba? Ay, pero napalaw na nila. Pero sasabihin nila, di ba sinimpa? Hindi ba? Sinimpa. With action pa. Pero pag fellowship sa church, Pero pag fellowship ilog, uwi na. nantok na ako. Wala sila may kukwento kasi Wala silang hindi sila nabasa yung pinagkukwentuhan. Ano ba si Esther? Si Esther yung aso ni Sister Jo. Pinaliguan. Aso nila si Sister Jo? Hindi, si Esther yung queen. Doon sa sa Bible. Hindi ko pinabasa. Pinagbabasa. Yun yung mga bagay hindi kayo makapag-fellowship kasi hindi ka nababasa. walang picture ng Bible. Walang kalatulad kapag kasi wala kayong espiritu ng pagkaumag pag binasa mo na. Ganun na yung mga itsura mo. Pero pag TV, o palabas sa sa sine, Netflix, wow, kaging ano ba, sinita, at saka limita, di ba? Wow, sorry, hindi pa naganda. At saka yung nakapagbarilan. May action! At meron pang, hindi ako muna. Nakipag-unahan pa ng kwentuhan, pero parehong pinanood. Tama po ba? Amen. Nangyari sa akin yan. Kaya minsan nag-aaral ko, bakit kasi ako muna? Kaya yung nanay namin, saka nagtatawanan. Ano ba kayo? Nanood ba kayo? Yung sino na yan, pinag-uusapan niyo, opo. Dapat nag-aaway kayo. Pare-pare pala kayo nanood eh. Bakit nag-aaway kayo? Ay, nagkakwentuhan pa kayo. Dapat nagkakwentuhan nyo. Kami hindi na nanood. Hindi ko namin naintindihan yung pinagkwento nyo. O yung ni-stop. Kasi napapahiya kami. Kasi kwento kami ng kwento. Kami lang nagkukwentuhan. Kasi kami lang nanood. Pare-pareho. Amen? Eh, yung binasa sa Bible, nakabasa na nga, pero Hindi pa. they're not interested to talk about it. Kasi wala sa puso sa kanila. Pero pagka nasa puso, ay ano mo, si Paul, pareho ako. Si Paul namamatay ng mga Christian. Ako, namamatay ng itis. Alam mo, labok at lalaw ng gano'n. Hindi, ibig sabihin, kung ano yung sama ni Paul, mas masama tayo. Sino rito hindi masama? Lahat masama. Lahat masama. Lahat makasalanan. Huwag niyo sabihin na, sister, ikaw lang yun. O ikaw, brother, ikaw lang yun. Maliit o malaking kasalanan. Tandaan natin, parehong kasalanan. Kahit pumatay ka ng tao at nagnakaw ka ng lapis o ballpen o nangupit ng pera, iisa ang kasalanan. Pero ang tao tinitingnan yung laki ng kasalanan ginawa mo sa nakikita. Pero sa Diyos, iisa lang din yun. Ilan pa? Kaya huwag natin kakalimutan na tayo mismo ang gagawa kung paano natin ibibigay sa Panginoon yung sinasabi mo yung pananampalataya.
pananalig sa Kanya. Gawin mo natin. Gawin mo at gawin ibahagi sa iba. Amen po? Let's pray.